So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito po kasi developing story po ito. Kanina, tuwan-tuwa po tayo kanina kasi nga nabalita na susulatan po ni Ombudsman Rimulya si Tito Soto para po i-execute yung dismissal ni Joel Villanueva na desisyonan noong 2016. Rimulya to ask Soto to enforce 2016 dismissal order versus Villanueva. So, tuwan-tuwa tayo dito Joel, tatanggal na. Ganun-ganun pa ako kanina, no? Yun naman pala mga kababayan, hindi po ito matutuloy. Hindi na po ito matutuloy. So, si G. Viray, thank you po, no? Okay. So, sabi dito, tinan nyo. Saan na ba yan? Ombudsman Jesus Crispin Rimulya on Thursday, kanina po ito, said he will write to Senate President Vicente Soto to enforce Joel Villanueva's dismissal from public office. Ganun dapat na mangyayari, di ba? So we will try to enforce it now. We will write a letter. Sabi po yan ni Ombudsman Rimulya, no? Susulat tayo kay Tito Soto at ask him to enforce a letter that was supposed to have been sent long ago. Kasi mga kababayan, wala naman po kalam-alam si Boying Rimulya, no, about nga dito sa update sa kaso nga po ni Joel Villanueva. So, hindi lang po nakakaalam, si Joel Villanueva po, nakasuhan po ng PDAF. Yung pagdanako po sa PDAF at kasabot niya po si Napoles. Nung siya po ay congressman sa Sibak Party List. So, ang nangyari nung congressman po siya, doon siya nakasuhan, and then 2016, papasok po siya bilang senador, doon naman po siya nahatulan. Na yan si Joel Villanueva, sabi ni Conchita Morales yun Yan si Joel Villanueva, hindi pwedeng pakitin yan sa Senado. Tanggal na sa serbisyo yan. Ginanon dapat. Ganon dapat. Well, ang nangyari, syempre, alam naman po natin, panahon ni Digong yan, tolerated ang nakawan. So, isipin nyo lang mga kababayan, isipin nyo lang kung na-enforce po sana, yung, kung na-execute po sana, yung decision nga po kay Joel Villanueva, edi sana hindi siya nasangkot ngayon sa flood control anomalies. Di ba? So ngayon, ito yung point. Sige, tutuloy natin. Next. Ngayon, ang update ngayon ito na. Ombudsman, kanina, di ba, magpapadala siya ng sulat dapat kay Tito Soto. Ngayon, iba na kwento ngayon. Ombudsman Jesus Crispin Rimulya said he will no longer send a letter to the Senate to implement 2016 dismissal order against Senator Joel Villanueva over alleged misuse of his 2008 PDAF when he was still a congressman. So wala na. So bakit wala na? Kasi nga po, Rimulya said he was surprised by the secret decision. Alam niyo, sumusobra na po talaga yung kababuyan po na ginawa po ni Martires sa taong bayan. Ang point dito, walang problema. Kung talagang walang kasalanan si Joel dyan, okay lang yan. Kung ayun po kung ayun po yung desisyon. At kung may ebidensya naman po talagang wala po siyang kasalanan. Pero ang point natin dito, nagtataka po tayo kung bakit sinikreto. Doon po tayo nagtataka. Bakit nila sinikreto? Tandaan po natin, kapag sinikreto, meron pong agenda yan. Sumusobra na po si Martires, mga kababayan. Ang dami niya pong kababuyang ginawa. Secretary Boying Rimulya, ganun lang yon. Siguro sa tingin ko mga kababayan, siguro mag-agree naman po tayo na kailangan na rin po talagang imbestigahan itong si Samuel Martires. Dapat po kasi ang trabaho niya po kasi tanod bayan. Bantay po siya ng bayan. Siya po dapat yung tagabantay ng mamamayang Pilipino dun po sa mga kurakot ng mga public servant. Pero hindi po Ang nangyari po, siya pa ngayon ang kasabwat ng mga hayop na yan. Tingnan ninyo. Ano nangyari? Ito na isa. Si Joel Villanueva po, nagdesisyon nang wala tayong kaalam-alam. Ni media wala po. Kasi ako po, ang ginawa ko po kasi dito, nag-search ako sa Facebook. Nag-search ako sa Instagram. Nag-search ako sa internet. Ni isang article po talaga, walang lumabas sa decision po na yan. Nakakagulat po yan. Bakit walang lumabas? Di ba? So Ombudsman Rimulya, ganun lang po ba yon?
Oo, isa pa lang yun. Pangalawa, anong ginawa ni Martires? Lifestyle check, mga kababayan, tinanggal po ni Martires. Dati po, ito yung first time na nangyari to eh. Dati po kasi mga kababayan, no, ang ginagawa po ng ombudsman, nila lifestyle check po yung mga congressman, mayor, di ba? Vice President, senador, nila lifestyle check po yan. Ang ginawa ni Martires, hindi, bawal na yan. Ayoko na yan. Bawal yan. O ang point dito, sinong nakinabang? Sinong nagbinipisyo nung ginawa ni Martires yun? Taong bayan ba? Akala ko ba tanod bayan ka? Eh bakit parang, grabe talaga. Ang baboy, men! Ang baboy! O, ano pang ginawa ni Martires? Yung salin tinago. Tinago po yung salin. Sino magbibinipisyo doon? Taong bayan ba? O, ito pa malupit. Yung mga senador, mga kababayan na na-acquit po ng Sandigan Bayan, sa totoo lang po mga ka-streetwise, pwede pong mag-apela dito yung ombudsman. Di ba, kilala nyo naman siguro yan, yung mga senador na na-acquit ng Sandigan Bayan. For whatever reason, di ko alam bakit na-acquit. Nagulat nga ako sa isa eh. Di ba, na-acquit pero pinagbabayad pa ng 125 million, senador. Oh, in the first place, paano nangyari yun? Ngayon, imbis po na i-apela po ng ombudsman ni Martires, yung kaso po ng mga senador po na yan, wala, pinabayaan niya lang. Hindi, okay na yan. Acquitted eh. O ano nangyari? Same senators, mga kababayan, no, involved din po ngayon sa flood control project. Grabe men. Akala kasi natin parang wala yan, parang ombudsman, no big deal. Hindi po mga ka-streetwise. Sobrang laking big deal po ng ginawa po ni Martires. Ay mali pala. Sobrang big deal po ang mga hindi ginawa ni Martires. Grabe talaga to. So ngayon, ito na nangyari. Yan na. Nagulat na lang tayo at hindi lang po tayo nagulat dito. Pati rin po pati si Boying Rimulya nagulat din po dito. Tingnan nyo to Sabi niya dito, saan na ba yun? Ito. Pati siya mismo nagulat eh. Hindi niya alam eh. So, yung may hawak lang pala ng document na binaliktad pala yung desisyon, si Joel lang pala may alam. You were surprised by the decision. Lumabas lang siya nung sinabi kong may gagawin ang ombudsman tungkol dyan. So, it's a surprise, secret decision that came out. So it was a secret, sir? Well, nobody was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Ombudsman Martires never spoke about it. Correct. Di ba parang secret decision siya? Alam niyo ba yun? Did you know about it? Nobody knows about it. Kaya nga. Di ba nakagulat, di ba? Ito isipin nyo Si Martires, mga kababayan, hindi po nagsasalita yan. Di ba, nung siya po yung ombudsman, hindi po nagsasalita yan. Pero nakakagulat dito mga ka-streetwise. Ang nakakagulat dito, kung kailan pumutok nga itong issue ni Joel Villanueva ngayong araw, bigla siya nagpa-interview. Antay-tahimik mo dati, tapos nung lumabas yan, bigla kang magpapa-interview si Martires at nag-explain doon. So, ito ang point natin dito. Kumbaga sa baseball, hindi lang ito strike 3 eh. Ang dami na pong ginawang kalokohan ni Martires dyan eh. So, siguro, ewan ko lang, kaya naman siguro yan. Pwede pong reviewin po ni Ombudsman Rimulya yan. Kung ano bang klaseng ombudsman itong si Martires. At kung maaari, pwedeng file to ng admin case o criminal case. Di ba? Martires is a silent operator, so notorious. Kaya nga, di ba? So ngayon, syempre, sino ba natuwa dito? Alam mo naman matawan taong bayan dito. Mga DDS natuwa. Ganyan po katanga ang mga DDS. Nung nalaman po nila na binaligtad pala ni Martires yung desisyon ng ombudsman nang wala tayong kaalam-alam, ang mga bobong mga DDS, tuwan-tuwa pa. Isipin niyo kung anong klaseng mentalidad meron ng mga DDS. Niloko na tayo harap-harapan, tuwan-tuwa pa yung mga ogag. Tingnan nyo naman.
Hindi ko talaga alam eh, no? Nakita ko yung mga DDS eh. O, di ba, pahiya kayo, hindi nyo mapapakulong, hindi nyo matatanggal si Pastor Joel dun sa Senado. Puta, natuwa kayo doon? Nagdesisyon yung ombudsman na wala kayong alam, kahit kayo mismo di nyo alam, natuwa kayo doon? Oh. Ay, Diyos ko naman. O, so kayo, yung tuwan-tuwa pa dito, ito pang isa. Yung idol ni Dark Angel. At saka ni Sir Toto, si si Mr. 10K. O, tinan niyo, tuwan-tuwa si Mr. 10K dito. Na nagkamali lang si Ombudsman Remulla at mali ang binigay ng staff niya kasi malinaw na malinaw, dinismiss na yung kaso na yan. Klaro, Anong malinaw na malinaw? Anong malinaw na malinaw? Walang malinaw dito. Tinago ninyo. Uy, nandiyan na naman si Gandang Laitera. Oh, si Gandang Uy, follow niyo sa Facebook 'yan ha, si Gandang Laitera. Oh. Di ba? Lalaki po 'yan. Lalaki po si Laitera. klaro po yan. Wala siyang isusulat sa Senate President sapagkat na-dismiss na yung kaso na yan. Sino may alam? Sino may alam? Alam ba namin? At kung titignan mo bakit na-dismiss, malinaw na hindi marireverse. First, ang pirma ni Joel doon ay forged. Hindi niya pirma. Pangalawa po, ang nakalagay sa letterhead, Buhay Party List. Siya po ay representative noon ng CBAC Party List. No? So this is not even a debatable matter. So I know Boying Remulla. He is a man of duty. May sense of duty yan. Parang boses ikup eh, no? So ngayon, tinan nyo to, no? Ito. Alam nyo, ito yung sinasabi nga nila. Ito yung palusot nga po ng mga, ng ni Joel Villanueva. Forged daw po yung pirma. Ang nakakapagtaka dito, mga kababayan, may binabanggit si dito eh, si Adjong. Ay, di ko na isama pala, no? So, ito pala, no? So, ito pa. Dito muna tayo. So, ito pala yung pinakita rin po ni Joel Villanueva kanina. Diba? Joel Villanueva shares with media a copy of transmittal of the reversal of his dismissal to the Senate President Tito Soto in 2019. Punta pati si Tito Soto nagulat dito. Ayan, no, may number dito. Pero iba yung number dito. Ba't iba yung number dito? Parang iba eh. So, ngayon, alam niyo kung anong point ko dito. Alam niyo kung anong point ko dito, mga kababayan. Sabi nga po ni Congressman Adjong, kung talagang wala pong kasalanan si Joel Villanueva dito, bakit hindi niya dinimanda si Napoles? At saka bakit walang dinimanda si Joel Villanueva na nag-forge ng pirma niya? Kasi for example, pag sa akin ginawa yon, pinorge yung pirma ko, ginaya yung pirma ko, tapos nagkanda hetot-hetot yung political career ko, magdidemanda po ako. Forgery po tawag doon. Doon po ako nagtataka. Bakit, after all na nangyari, wala pong dinimanda si Joel Villanueva, nag-forge po ng pirma niya? Di ba? Gulat, di ba? Gulat. Pero by the way, ang malinaw po dito mga ka-streetwise, no? Ganyan po tayo binaboy ni Samuel Martires. Ganyan niya po tayo binaboy. No? Imbis nga po na ombudsman kakampi natin, ang nangyari po, kakampi pa po siya ng mga magnanakaw magnanakaw sa gobyerno. So sa tingin ko naman, no, kayo po dyan sa Team Replay, no, anong masabi nyo nga po dito? Siguro, panahon na po ba talaga na kailangan ng imbestigahan din tong si Martires? Kasi lumalabas po talaga yung kabulukan niya ngayon. Ang dami niya pong ginawa eh. Lahat po ng ginawa niya sa ombudsman, hindi po ang nagbinipisyo dito taong bayan. Ang nagbinipisyo po dito, may yung mga kurakot po ng mga public officials. Yung pagtatago ng salin, pagtigil nga po sa lifestyle check. Tapos yung di pag-apela sa mga kaso ng mga senador po na sangkot sa PDAP. Ngayon naman po, pati kay Joel Villanueva, sobrang naman kababuyan yan. Sobrang kapal naman ng mukha niyan. Di ba? So, yun. Well, sa tingin ko naman, kasi dito mukhang napahiya si Ombudsman Remulla dito. Naputang na napahiya ako dito Hindi, actually, napahiya siya dito. Ibig sabihin, hindi niya alam. So, paano niya malalaman kung tinago? So, sa tingin ko, it's napapanahon na po talaga
na kailangan panagutin na po yan. Kung paano po natin ngayon hinahabol ang mga Duterte at saka si Bongo, dapat ganoon din po dapat ang ginagawa din po natin dito kay Samuel Martires. Di ba? O yan, so palike naman po ng video po natin. No? So thank you po. No? So pag-usapan natin yung boyfriend ni Amy.